Patay na ako. Simula nang mawalan ng panlasa si Sofia, hindi na naging stable ang emosyon niya. Sa tingin ko, isa siyang master chef, pero nawalan siya ng panlasa, kaya nagkaroon siya ng depresyon, at nagpakamatay. Hindi, wala akong depresyon. Sige na, umuwi ka na muna. MM. Kumusta? Nagduda ba ang investigador? Ang gamot na inilagay nating dalawa na magkasalungat ay inilagay ng walang ingay. Paano sila magdududa? Mabuti naman. Ang recipe book ng Master Chef ni Sofia. Ipaghihiganti ko si Sofia ko. Ma, Bakit ka nakatunganga? Tulungan mo ako. Narinig ng babaeng ito ang usapan natin kanina. Kung hindi ka tutulong, maghintay ka na lang sa kulungan. Sa oras na iyon, ang pinapangarap mong titulo ng Master Chef ay hindi mo na makukuha. ma, Nakapatay ako. Matagal ka nang nakapatay. Dali, tulungan mo ako. Andrea, tigilan mo yan, kung hindi ka inalagaan ng nanay ko. Matagal ka nang patay. Babae. Dahil lang sa isang subo ng pagkain na ibinigay mo sa akin noon, nagmamalaki ka na. Ngayon patay na ang anak mo. Wala nang susuporta sa iyo. Ma, ayoko umalis. Papatayin ko kayo. Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Iligtas nyo ang lola ko. Pupunan ko agad ang bayarin. Doktor. Sofia, miss na kita. Nasasaktan ako sa hawak mo. Ako. Hindi siya ang Sofia ko. Narito, ang 500,000 piso na gusto mo. Salamat po. Ibabayad ko ito sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangan. Hindi kita gagalawin. Manatili ka lang sa tabi ko. At gampanan mo ang pagiging kapalit ni Sofia. Ako, si Sofia Garcia, ay muling nabuhay. Muling nabuhay sa isang katawan na nagngangalang Isabel Santos, Andrea Reyes, Marco de la Cruz. Maghintay kayo sa akin. Gumising ka na at tumayo agad. Huwag kang magkunwaring patay dito. Etli. Nakikiusap ako. Tulungan mo akong humanap ng doktor. Babae. Kapag namatay ka na, tingnan natin kung paano mo lalapitan si Bossing. Dahil hindi ka nagpatawag ng doktor, kaya namatay ang orihinal na katawan sa mataas na lagnat. Tagapaglingkod ng pamilyang Lu, sino ang nagpahintulot sa iyo na kausapin ako ng ganyan? Karaniwan. Hindi siya makahinga sa takot. Ang mga mata niya ngayon. Bakit nakakatakot? Babae. Hindi ka naman higit pa sa isang canary na dinala ni Bossing at naglalakas loob ka pang kausapin ako ng ganyan. Isa akong canary. Pero ikaw, ay isa lang na tagapaglingkod. Kaya ano? Huwag mong isiping dahil napasukan mo ang kama ni Bossing. Akala mo ay ang may-ari na ng bahay na ito. Ha? Ikaw. Sinampal mo ako. Sasabihin ko kay Bossing. Hindi naman niya malalaman. Hindi ako hinahawakan ni Bossing. Sige na. Bawat gabi, matagal siyang nananatili sa akin. Sabihin mo, sino ang paniniwalaan niya? Ikaw o ako? Gabriel Cruz. Hindi ba dapat nasa kumpanya siya? Bakit siya umuwi? Bossing. Tingnan niyo po si Miss Isabel. Wala naman talaga siyang sakit. Sinadya niya talaga na pag-initan ako at pagmalupitan ako. Ang babaeng tulad niya ay hindi bagay sa iyo. Iligaw mo na siya agad. Siya ang CC ng pangkat global. Ang kilalang i-bossing key ng mga elite circles. Para sa aking paghihiganti, kailangan ko pa ang kanyang lakas.
Hindi ko siya pwedeng awayin. Hindi ko siya sinadyang pagmalupitan. Nagkasakit ako kagabi. Hindi lang siya hindi nagpatawag ng doktor para sa akin. Hindi pa siya nagbigay ng kahit isang basong tubig. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Hindi ko ginawa. Tingnan mo. Hindi pa nga nawawala ang lagnat ko. Bossing, kailangan mong ipaglaban ako. Sa bahay na ito. Lumabas ka. Tingnan mo kung gaano ka ba ka-arogante. Kahit sinabi niyang hindi niya hahawakan ang orihinal na katawan, pero ang karne na kusang dumarating, paano naman hindi ka kagatin? Nagkasakit ako. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na, bawal mo siyang gayahin. Sino ang ginagaya ko? Bitawan mo ko. Nagsisinungaling ka pa rin? Huwag mong isipin na dahil patay na si Sofia, kaya mo siyang palitan. Sofia. Kaya, ang Sofia sa alaala ng orihinal na katawan ay ako. Kilala ako ni Gabriel. Pero ako, Mag-sorry ka. para sa orihinal na katawan, isa lang siyang cute little thing. Kung ipagpapatuloy ko ang paglaban sa kanya, wala akong ibang patutunguhan kundi kamatayan. May mga utang pa akong dapat bayaran. Kailangan ko pang hanapin ang nanay ko. At gusto kong maging master chef. Paumanhin po. Dapat kang magpasalamat. Dahil mayroon kang mukhang, kaparehong-kapareho ni Sofia. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Magmuni-muni ka ng maayos sa loob ng kwarto. Huwag mong isiping papalitan mo si Sofia, lalo na ang gayahin siya. Maligayang pagdating sa Urban News. Isang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang Master Chef. Si Bossing Gabriel Cruz, ang tanyag na figure sa lipunan, ay bumisita sa puntod upang magbigay pugay. Mukha siyang pagod. Si Gabriel Cruz ay orihinal na nagmula sa isang kilalang pamilya sa lipunan, ang nag-iisang anak. Dahil sa paghihiganti ng mga kaaway, kaya't mula pagkapanganak, siya ay itinapon sa isang ampunan. Ikaw pala. Tagasunod. Magnanakaw, lumayas ka. Hindi ako magnanakaw. Sofia, huwag mo nang pakialaman. Ang batang lalaki na iyon ay napakasama. Okay lang. Anong ginagawa nyo? Ate Sofia, nakita ko mismo na siya kagabi sa kusina, nagnanakaw ng pagkain. Hindi ko ginawa. Ikaw ang magnanakaw. Milo didn't steal. Ito ay galing sa kanyang ina, na iniwan para sa kanya. Kahapon siya ay naghahanap nito. Pagkatapos, naaalala ko lang na siya ay ng kanyang tunay na mga magulang. Sinundo. Hindi. Hindi ito ang oras para isipin. Ang bagay na ito, kailangan ko munang hanapin si Mama. Hello. Ate, nasaan ka na? Pumunta ka dito agad. Nagkaproblema ang restaurant. Bilisan mo. Sa wakas, dumating ka na. Ano ang nangyari? May dumating na naninira. Sinasabi nilang ang mga putahe namin ay may anyo ngunit walang kaluluwa, ay hindi talaga na-replicate ni Master Chef Sofia kahit isang bahagi. Ang dating may-ari ng katawan na ito ay lihim na nagkagusto kay Gabriel Cruz. Alam niyang si Gabriel Cruz ay may gusto sa akin. Nang palihim, hindi lang. Ginagaya ang aking kilos at pag-ugali. Natutunan ang aking pagluluto, kahit palihim na nagbukas, ng restaurant na katulad ng sa akin. Isabel. Tara, tingnan natin muna. Sige, bilis. Nasaan ang namamahala? Ilabas niyo siya para magpaliwanag. Hello po, ako po ang may-ari ng restaurant na ito. Paano ko po kayo matutulungan? Buti dumating ka. Ipaliwanag mo sa akin ang putahe na ito. Ang putahe na ito ay hindi talaga na orihinal na nilikha ni Master Chef Sofia Garcia. Ang lasa ng baka estofado ni Sofia. Nagsisinungaling ka. Ang mga putahe namin ay pawang batay sa recipe ni Sofia. Ginawa ang recipe ng Master Chef. Anong sinabi mo? So what? Maliban kong ikaw ang recipe ng Master Chef. Ilabas mo at ipakita sa akin.
Nananaginip ka. Ang recipe ng MasterChef ay walang katumbas na presyo. Sinasabi mong ilabas ko, at basta ko na lang ilalabas. HMM. Pero kung hindi mo ilalabas, ang inyong ay huwad na pag-aanunsyo at panilin lang sa mga customer, maaari ko kayong aidmanda. Ikaw. Kayo pong customer, kung hindi ako nagkakamali, ang baka estofado ni Sofia ay noong panahon ng paligsahan ng mga MasterChef. Ang panalong putahe ni Sofia. Pagkatapos, nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan. Nawalan siya ng panlasa at hindi na niya ito ginawa muli. Tama ba? Oo. Bakit? Kaya, tanging ang mga hurado ng paligsahan ng mga MasterChef ang nakatikim ng putaheng ito. Pero sa tingin ko sa iyo, ay hindi naman mukhang ang hurado noon. Kaya, ano ang karapatan mong sabihin na ang aming mga putahe ay hindi one-to-one na replicate? Nakita mo ba? Ang restaurant sa tapat ay si MasterChef Sofia Garcia. Ang tindahan na binuksan ng kasintahan niya bago ang aksidente. Sa loob doon, ang baka estofado ni Sofia, ang lasa, ay eksaktong pareho. Marco, siguradong sila ang may pakana nito. Ano, wala ka nang masasabi. Ikaw. Sofia, isang MasterChef na bihira makita sa loob ng isang siglo. Hindi ako naniniwala. Yung kahit sa preliminary round ng paligsahan ng mga MasterChef ay hindi nakapasa, si Marco ay makakagaya ng lasa ni Sofia. Marco, kung hindi niya magawa, ikaw pa ang makakagawa. Siyempre, Paano natin mapapatunayan? napakadali lang. Gagawin ko ulit. Sa pagkakataong ito, hayaan ang mga tagapaligsahan ng mga MasterChef, mga hurado ang humusga, kung ako ba ay nakagaya ng lasa ni MasterChef Sofia. Kung sakali, hindi magtagumpay, ano ang mangyayari? Kung gayon, ibibigay ko ang recipe ng MasterChef. Nang kusa, kung magtagumpay naman ako, kailangan mong mangako ng isang bagay sa akin. Siya ay napakakumpiyansa. Hindi kaya talaga. Ano? Natatakot ka? Natatakot? Si Sofia ay isang MasterChef. Sino ang makakagaya ng kanyang lasa? At ang mga hurado ng paligsahan ng mga MasterChef, lahat sila ay mga kilalang tao. Paano niya mahihikayat ang mga kilalang tao na iyon? CJ, usapan yan. Sofia. Saan tayo kukuha ng mga hurado para sa paligsahan ng mga MasterChef? Sila ay mga kilalang tao. Daniel, Ano? ang ibig kong sabihin, ang mga hurado ng paligsahan ng mga MasterChef. Daniel, Nabaliw ka na. Siya ang pinakamatalik na kaibigan pagkatapos mamatay ni Sofia. Pinakaayaw niya na may ibang kumikita gamit ang pangalan ni Sofia. Kung hahanapin mo siya, mas mabuti pa kung pupunta tayo ngayon para humingi ng tawad kay Pedro Matapang. huwag kang mag-alala. Hello. Boss Chen, may naghahanap sa inyo, nagngangalang Sofia Garcia. Isa na namang impostor. I-disconnect mo na lang. Sige. Anong nangyayari? Yung ginawa ninyo ulit, ang Purple East Beef Stew. Hindi kaya. Hindi ninyo magawa? Anong sinasabi mo? Naghihintay lang kami na dumating si Daniel Ramos. Ha? Si Daniel Ramos. Ang CEO ng sikat na Chen Group, ang kilalang international food critic. Bakit naman tutulong sa inyo? Bakit ka nandito? Ano sa tingin mo? Sabihin mo na. Magkano ang gusto mo? Bossing. Anong sinasabi ninyo? Hindi ba't nandito ka para sa pera? 5 milyong piso, sapat na ba? Hindi, bossing, ako. 10 milyong piso. Bossing, pakinggan ninyo ako. 20 milyong piso. Sige. Gabriel Cruz. Anong ginagawa mo? Ito ay sarili kong problema. Ninakaw mo ang recipe ni Sofia. At nakipag-deal ka sa iba. Ito pa rin ba ay sarili mong problema? Bakit mo nasasabi na ilalabas ko ang recipe? Ang peke ay peke lang. Hindi ito magiging totoo. Oo nga. Miss Isabel, dahil mayroon nang naglilinis ng kalat mo, huwag ka nang magmadali. Naipahiya ang sarili mo, dagdag pa riyan, si Daniel Ramos, hindi naman siya pupunta. Sino ang nagsabing hindi ako pupunta? Hanggang kailan ka magiging pabaya? Akala mo gusto ko to? Mula nang hawakan ko ang restaurant na ito, wala akong customer. Kung sana lang mayroon akong cookbook ni Sofia, ang cookbook ng chef.
Huwag kang mag-alala, malapit mo na itong makuha. Anong ibig mong sabihin? Tara na, puntahan natin ang palabas. Sabi ng may-ari ng restaurant, gagayahin niya, ang kay Sofia, ang Rafael Lim, at tinawag pa si Daniel Ramos para humusga. Talaga. Tara, tingnan natin, Tara. Daniel Ramos. Bakit siya nandito? Hindi pwede, kailangan kong pumunta. Gising, gising. Walang kwenta. Sino ang nagsabing hindi ako makakapunta? Daniel Ramos. Ang may-ari ng restaurant na ito, talagang tinawag si Daniel Ramos. Daniel Ramos. Kamukha niya si Sofia. Posible kayang. Siya nga si Sofia? Bakit ka nandito? Sige. Daniel, ang sama mo. Paanong nagawa mong ibaba ang tawag ko? Sofia. Narinig ko na mayroon dito na kayang gamaya ng kay Sofia, ang Rafael Lim. Titingnan ko kung totoo nga. Anong ginagawa mo? Nagluluto. Para hindi kayo gumawa ng dahilan mamaya na hindi ako ang gumawa. Kaya, gagawin ko ito sa harap nilang lahat. Magluluto ako. Isabel Santos. Huwag. Maliit na tagasunod. Gusto kong maging chef god balang araw, para darating si Papa, para sunduin kami ni Mama. Sofia. Bossing, bakit hindi ka na lang maghintay? Tingnan natin kung kaya ba talaga ni Isabel na gayahin ng Rafael Lim ni Master Chef Sofia. Maalat. Sa wakas, may panlasa na ako. Siyempre maalat ang asin. Marunong ka ba talagang magluto? Kung marunong ako, malalaman mo mamaya. Ang bango. Naglalaway na ako sa amoy. Gusto ko talagang tikman. Ang bango nito. Sir Daniel, anong nangyayari sa'yo? Lahat sila nasa harap. Ito na ang pagkakataon kong hanapin ang recipe. Ito nga, ang recipe ni Sofia. Ako lang ay nasilaw sa usok. Masarap. Ang sarap-sarap nito. Si Sofia. Tanging si Sofia lang ang makakagawa ng ganitong lasa. Si Sofia. Buhay pa siya. Hindi mangyayari yan. Si Sofia Garcia, siya ay patay na. Patay na. Kung gayon, kinikilala mong nagtagumpay ako sa pag-replicate. Ito. Bagaman hindi pa ako nakakatikim ng luto ni Sofia Garcia, pero itong ginawa ng may-ari ay talagang masarap. Opo, mula ngayon, ako na ang magiging tapat na tagahanga ng restaurant na ito. Sa ngalan ng pista ng panlasa, ginagarantiya ko, si Binibining Isabel ay tunay na na-replicate ng perpekto ni Chef Sofia Garcia, ang paboritong beef stew ni Sofia Garcia. May mali dito. Ano? Gusto mong bawiin ang sinabi mo? CJ, ngayon, sa harap ng lahat, aminin mong hindi ka lalaki. Malaki ang aking puso, kaya patatawarin kita. Inaamin ko na masarap ang lutong ito na ginawa mo, pero hindi ba't sinabi mo rin na ang putahe na ito ay halos kaunti lang ang nakatikim? Sabi mo, bakit ka hindi ka naghanap ng iba at nagpumilit kang pumunta kay Daniel Ramos? Mukhang may kakaiba sa inyong dalawa ang relasyon ninyo. Sino ang makakapagsabi kung itatago ka niya? Ikaw, Tapos ka na bang magdrama? ako, Bakit hindi ka pa umaalis?
Umalis na ang mga tao. Bitawan mo na ako. Ano? Pwede kang hawakan ng ibang lalaki. Pero ako hindi. Nasasaktan ako. Gabriel Cruz, bitawan mo si Sofia. Hindi mo ba nakikita na hindi siya komportable? Sofia. Ganito mo lang nilinlang si Daniel Ramos para pumunta dito. Hindi ko ba nasabi sa'yo na huwag kang magpanggap ulit siya? Ako naman talaga. Talaga namang ano? Ang plano ko sana ay sabihin ang totoo sa kanya. At gamitin ang kanyang lakas para makapaghiganti. Pero itong paghiram ng kaluluwa para mabuhay muli, siguradong hindi niya paniniwalaan. Si Sofia Garcia ba yon? Paumanhin po, Sir Daniel. Pasensya na po sa pagpunta niyo ngayon. Dahil sa tingin mo ay napakababa ko. Kung gayon, tapusin na natin ang ating kontrata. Ano ang sinabi mo? Ang sabi ko, Gabriel Cruz. Hindi ba't palagi kang nahuhumaling kay Chef Sofia Garcia? Ngayon, sa harap ng lahat, kasama mo ang ibang babae. Ano ang ibig sabihin yan? Ibang babae. Ganito mo lang ipinakilala ang iyong, siya, si Isabel Santos. Ay kasintahan ko na ngayon. hindi ako. Magmuni-muni ka ng maayos sa kwarto mo. Sa panahong ito, kung wala ang pahintulot ko, huwag kang lalabas. Bakit naman? Sabi ko nga, gusto kong tapusin ang kontrata natin. CJ. Pero yung dati, ang perang ininvest ko sa'yo, ibalik mo sa akin. Bigyan mo ako ng 3 araw. Gusto ko ngayon na. Nagsasabi ka ng hindi makatuwiran. Ganito. Iniisip mong nagsasabi ako ng hindi makatuwiran. Kung ako naman, mas lalo pa akong maging sobra, ano? Anong gagawin mo? Isabel Santos. Matalino ka, pero tandaan mo ang pagkatao mo. Huwag mong gamitin ang mukha ni Sofia para humiti sa ibang lalaki. Nakakadiri. Ikaw, buksan mo ang pinto. Kinukulong mo ako. Illegal yan. Sa mga panahong ito, bantayan niyo si Miss Sue. Tingnan mo, sisigarin ko ang babaeng to. Sige po, Tandaan mo ang pagkatao mo. naintindihan ko na. Kailangan mong kumain. Ginawa ko to para sa'yo. Lugaw na pampagaling ng lagnat. Nanay ni Sia, sabihin mo kay Ate Yuyu, babalikan ko siya. Yuyu. Patawad. Kung mas maaga kitang nahahanap, hindi ka sana namatay. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maghintay na lang. Hoy, Sofia. Hoy, Daniel. Tulungan mo ako. Hanapin mo ang nanay ko. Gising. Gising ka na. Nakita ko si Sofia Garcia. Nanaginip ka lang, ang bangkay ni Sofia Garcia, ikaw pa nga ang nanood ng cremation niya. Talaga. Nakita ko talaga. Baka kamukha lang. Oo. Kamukha lang. Saka nga pala. Tingnan mo kung ano nakuha ko. Yung cookbook ni Sofia Garcia, MHM. paano mo nakuha? Huwag mo nang alamin yan. Dahil dito, ang restaurant natin, hindi na tayo matatakot sa negosyo. At saka, makakasali ka na rin ng mapayapa sa paligsahan ng mga master chef. Tama. Andrea, ikaw talaga ang swerte ko. Saka nga pala, noong una mong inasikaso, ang mana ni Sofia Garcia, magkano pa ang natira?
Kung isasama ang apartment at cash, may natira pang ilang milyon. Bakit? Gusto kong ibalik ang restaurant ni Sofia Garcia sa dati nitong pangalan. Sophie Ace Culinary Haven. Hindi mo pa rin nakakalimutan si Sofia. Ano bang sinasabi mo? Ngayon, hawak ko na ang cookbook ni Sofia Garcia. Gagamitin ko ang pangalan niya para makaakit ng customers. Hindi ba magandang kumita? At para sa paligsahan ng mga master chef, mas lalo nitong mapupukaw ang atensyon ng mga hurado. Tama ka nga, bukas pupunta na ako para palitan ang pangalan ng restaurant. Andrea, napakabuti mo. Nako, nakakahiya. Naku, Gabriel Cruz, 2 araw mo na akong kinukulong. Ano na gagawin ko? Ngayong araw na ang paligsahan ng mga master chef. Nagsimula na ang preliminary. Hoy Daniel, may bagong balita ako tungkol sa nanay ko. MHM. Si Gabriel Cruz ang kumuha sa kanya. Ano? Gabriel. Si mama ko. Ang bigat. Bumangon ka na. Ang init mo. May lagnat ka. Anong sinasabi mo? 8 Sophia. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Sige na nga. Kahit papaano, tinulungan mo si mama. Kaya ngayong pagkakataon kahit mahirap, hayaan mo na akong alagaan ka. Hindi yata ang tamang panahon ng pagdating ko. Hindi. Sakto ang dating mo. May lagnat siya. Tulungan mo siyang bumangon. Bossing. Tulungan mo siyang bumangon. Bossing. 8 Sophia. Kumuha ka ng gamot. Ayaw talagang uminom ng gamot ni Bossing kapag may sakit. Kahit uminom, isusuka lang din niya. Ayaw uminom ng gamot kapag may sakit. Pero hindi naman pwedeng hindi uminom, di ba? Bossing. Ayoko. Ayoko ng gamot. Ang pait ng gamot. Ayaw lang niya dahil masyadong mapait ang gamot. Umupo ka ng maayos. Hintayin mo ako. Sofia. Kahit anong mangyari, susubukan pa rin. Hindi naman talaga siya umiinom ng gamot. Bakit hindi natin subukan ang paraan ko? Paano kung gumana? Tulungan mo siyang bumangon. Patay. Ang audition para sa paligsahan ng mga master chef, malapit na akong mahuli, kaya aalis na ako. 8 Sophia. Huwag mo akong hilahin. Sa wakas, dumating ka na. Magpalit ka na ng damit. CJ, Itong contestant dito, gagayahin daw ang master chef ni Sofia, ang nagpapasya ng kapalaran. Isa na namang, walang alam sa sarili. Nabalitaan kong may recipe siya ni Master Chef Sofia. Ang recipe ni master chef, hindi ba't nasa opisina at nakatago sa drawer? nanaka. Kailan? Noong araw na si Pedro matapang, ay gumawa ng gulo. Kinuha nila ng basta-basta. Pero, hindi mahalaga ang recipe. Ang mahalaga ay ang paggawa ng masarap na pagkain. Hindi pwede. Iyon ay ang recipe na. Pinaghirapan mo ng husto para makuha. Hahanapin ko sila para singilin. Maya, Kayo, dalawang magnanakaw. Paano ninyo nagawang nakawin ang recipe ng aming restaurant? Ano, magnanakaw pala sila. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Maya, Sofia Garcia. Hindi ba siya patay na? Tingnan mo siya. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Yung babaeng kamukha ni Sofia, sobrang kamukha niya. pamilyar ka. Nagkita na ba tayo dati? Anen.
Ninakaw nila yung recipe ng restaurant natin. Bakit ka nakikipag-close sa kanila? Ikaw ang boss ni Andray. Opo, ako si Isabel Santos. Paano namatay si Sofia, tapos nandito naman si Isabel Santos? Miss, naiintindihan ko ang kagustuhan nyong kumita. Pero hindi nyo rin pwedeng pagbintangan. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Sofia. May recipe niya ako. Hindi ba normal lang yun? Kabulaanan, kayo talaga ang Miss, siya ang master chef. Kaibigan ni Sofia. May recipe niya. Hindi ba normal lang yun? Tama. Sa tingin ko kayo talaga ang naiinggit. Kaya kayo gumagawa ng gulo. Di ba? Totoo ang sinasabi ko. Hindi ko sana sasabihin. Pero itong recipe book na to, ninakaw na dati. Kahit na isoli ko, nasira pa rin ang ilang pahina. Itong pahina na to, ito yung kay Rafael Lee. Diyos ko, sila pa ang nagrereklamo. Iwasan ang restaurant na to, paalisin sila sa mundo ng pagluluto. Huwag silang hayaang sumali sa Culinary God Competition. Andrea Reyes, Marco de la Cruz. Gusto ko sanang dahan-dahanin ang pagbabayad nyo, pero pinilit nyo. Kaya huwag nyo akong sisihin. Tigil. Dahil sinabi nating lahat na ang recipe book ay nasa atin lang, patunayan natin. Patunayan. Gayahin ang luto ni Sofia Garcia. At hayaan ang mga tao dito na pumili ng isang putahe. Kung sino man ang hindi makagaya ay magnanakaw. Paano? Palagi ninyong hawak ang recipe book. Imposibleng kaya nyo lang gawin ang isang putaheng ito. Huwag kang manirang puri. Nag-apply lang ako sa audition para sa putaheng ito, para hindi ko malabag ang mga tuntunin sa pagpili. CJ, kung gayon, gawin mo ang nagpapasya ng kapalaran. At ako naman ang gagawa ng putaheng pipiliin ng mga tao. Kung hindi ako papayag ngayon, maghahihinala na ang lahat. Ang nagpapasya ng kapalaran. Nagprakti ako ng ilang gabi ng tuloy-tuloy, kaya sigurado akong hindi niya kayang gayahin ng perpekto ang putaheng ito. Sige. Isang salita. Kung gayon, ako na ang magiging hurado. MS. Andrea, ang recipe book. Anong nangyari? Lugaw na may igat. Ang pangunahing sangkap ay igat. Ang igat ay may malakas na amoy lupa, ngunit ang putaheng ito ay may banayad na lasa. Ang laman ay kailangan pa, malambot, makinis, at malinamnam. Ito ay nangangailangan ng husay ng chef na may masusing paghahanda. Kahit si Sofia Garcia ay hindi 100% sigurado na magagawa niya ang putaheng ito. Talaga, Isabel Santos, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung ngayon, ay hihingi ka ng tawad sa amin. Isara ang tindahan, at umalis sa mundo ng pagkain. Maaari naming kalimutan na lang ang lahat. Ikaw na ordinaryo. Sino ba talaga ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Ikaw. Kung gayon, hihintayin ko kung paano mo gagawin ang lugaw na may igat. Bossing, gising na po kayo. Bossing, Ayoko kumain. ito ay tubig na matamis. Kapag hinalo sa gamot, hindi ito mapait. Sino nagsabi sa'yo niyan? Oh, si Miss So. Sabi niya, natatakot po kayo sa mapait na gamot. Ate Sofia. Natatakot ako sa mapait na gamot, ang bagay na ito. Alam ng langit at lupa. Alam mo at alam ko. Siya na nga kaya si Sofia. Bossing, naghahanap po ba kayo kay Miss Andrea? Umalis na po siya. Umalis na. Opo, siya. Sabi niya, pupunta siya para sumali sa paligsahan ng mga master chef. Umalis na siya. Ako. Bossing. Malapit na siyang mamatay, at nagpapanggap pa. Teka, pagdating ng pagtikim, makikita niya ang iyak niya. Huwag mo namang sabihin yan. Talaga namang iiyak siya.
Ang galing naman. Ang galing ng paghiwa ni Isabel Santos. Hindi ito makukuha sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi ito matututunan. Tama ka. Ang astig. Pampalabas lang. Ang masarap na lasa ang tunay na mahalaga. Tingnan mo, anong ginagawa niya? Sigurado na to. Anong nangyayari? Nakita ko ng lutuin ni Sofia tong putahe. Walang ganyang hakbang. Akala ko naman ang galing-galing. Bilisan mo na magluto para makita nitong masamang babae ang tunay na lakas. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapatalo. Kuya Lee, magpatakbo ka ng mas mabilis. Ay, bossing. Si Kuya Lee ay pinatakbo na ang sasakyan, na parang eroplano. Mahalaga ang buhay. Mas mabilis pa. Sophia, Anong nangyari? Ang bango. Ito, ang amoy. Imposible. Paano nangyari? Ang amoy na ito. Ay, anong nangyari sa iyo? Marco. Ikaw, hindi ka maaaring si Sofia. Kaya, Marco. Kinikilala mo na perpekto kong ginaya ni Sofia, lugaw na igla. Miss Isabel, ano ba talaga ang balak mo? Alam mo naman, nakamukha ka ni Sofia, at sinadya mo pang gayahin ang tono ni Sofia, para kausapin si Mr. Marco ng ganito, para guluhin ang kanyang desisyon. Miss Isabel, at ang yumaong Master Chef, si Sophia ay kamukha, hindi lang ngayon kamukha. O ibig sabihin, biglang nabulag si Marco. Bossing, sa tingin ko lang, si Isabel, ay may masamang balak. Ako, ang mga taong may masamang balak, ay kayo, di ba? Bossing, anong ibig mong sabihin yan? Ang recipe book ni Sophia, talagang ako noong nakaraang araw, ang ibinigay ko kay Isabel. Bakit na yun nasa inyo? Ano? Kainis, si Isabel Santos na ito, anong koneksyon niya kay Bossing? Bossing, si Sofia ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang recipe book na ito, ipinagkatiwala niya sa akin noong nabubuhay pa siya. Sigurado ka? Ako, Pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Ako kasi, mainitin ang ulo. Kung magkamali ka ng isang salita, hindi ako magdadalawang isip na i-blacklist ka at ang iyong bagong kasintahan, ipagbabawal. Para siyang wala sa sarili. kaya itong si Andrea Reyes, naninirang puri kay Isabel Santos, dahil sa koneksyon niya sa MasterChef, ginagawa niya ang lahat ng gusto niya, at tinuturing pa kaming mga tanga. Bagong kasintahan, anong nangyayari? Hindi ba si Marco de la Cruz, ang kasintahan ni Sofia Garcia? Kasalanan ko po. Nagsinungaling ako sa inyo. Ang recipe book na ito, pagkatapos mamatay ni Sofia, hindi ko na mahanap. Akala ko ninakaw na. Hindi ko akalain na kay Bossing pala napunta. Hay, oo. Nagtintindihan lang tayo. Maling intindihan. Kung maling intindihan lang naman, ibalik na lang natin ang recipe book sa tunay na may-ari. Hindi para sa akin. Para sa'yo. Kailangan mo pa ring humingi ng tawad. Miss Isabel, paumanhin po. Ano? Hindi ko narinig. Lakasan mo pa. Miss Isabel, paumanhin po. Narinig ko na. Pero, yung sa kanya, hindi ko narinig. Paumanhin po, Miss Isabel. Kami po ang nagkamali ng pagkakaintindi sa'yo. Hindi lang to simpleng maling intindihan sa pagitan natin. Ito ay malalim na pagkamuhi. Narinig ko naman ang apology. Pero, hindi nyo pa nasasabi, yung putahe ko, kung nireplicate ko ba ng maayos. Nagawa mo ng tama. Nagawa mo ng tama. Isabel, tapos ka na ba?
Sa paligsahan ng mga master chef, ang pinaglalaban ay ang husay sa pagluluto, hindi ang mga recipe. Ang ginagawa ninyo, hindi ba't baliktad na ang pagtingin ninyo? Wow, bakit nandito rin si Lolo Shen? Sino siya? Mga dating master chef. Ngayon, ang pinakamataas na tao sa mundo ng pagkain, Lolo Shen. Huwag mo nang sabihin, pati si Daniel Ramos, ang culinary magnate, at maging si Bossing, ay nagbibigay galang sa kanya. Magandang araw po, Lolo Shen. Nakita ko na ang idolo ko. Miss Isabel. Yung sinabi ko kanina, tama ba ang punto ko? Opo. Pero ang recipe book na ito, akin talaga. May karapatan akong bawiin ito. Lolo Shen, pabor naman. Umasa sa lalaki? Gumagamit ng posisyon para sa sariling interes, hindi ka tinuruan ng mga magulang mo kung paano maging tao. Lolo Shen, pwede ninyong tikman po ang pagbabalik ng hari na niluto ko. Tingnan niyo po. Hintayin ninyo po kung makapasok kayo sa finals. Hindi ako basta-basta, tumitikim ng kahit anong ulam. Sumali ka muna sa kompetisyon. Pagkatapos ng laban, hahanapin kita. Naintindihan ko. Bakit kakaiba siya? Lolo Shen, nandito na si Miss Andrea. Miss Andrea, siya ang matalik na kaibigan ni Sofia. Kilala niya si Sofia, pero naalala ko, si Lolo Shen at si Sofia ay hindi pa nagkakakilala. Oo, kayo po. Ha? Ako ang ama ni Sofia. Gusto ko po sana humingi ng pabor sa inyo. Kayo ang ama ni Sofia. Ang mga nakapasa sa audition ay Joe Ching, Juan Chen, Isabel Santos. Bea, alam kong hindi ka magkakaproblema. Congratulations po. May isang bagay po akong gustong sabihin sa inyo. Ah, sige, pag-usapan nyo na. Aalis na ako. Ano po iyon? Noong panahong iyon, ang biglaang pagkamatay ng biktima, naghahanda ang taga-usig para sa malalimang investigasyon. Ngunit nahadlangan ito, at ang kaso ay binawi rin. Ito ay inayos ni Gabriel Cruz. Hindi siya kasabwat. Kung gayon, ang recipe, bakit nasa kanya? Ang aksidente sa nakaraang buhay, hindi lang nagdulot ng pagkawala ng aking panlasa. Kundi pati ang resipe ay naglaho. Akala ko noon ay isang aksidente lang. Pagkatapos kong mamatay, nalaman ko na si Andrea Reyes at ang kanyang grupo ang may gawa nito. Noong panahong iyon, tinawag mo rin ang taga-usig para imbestigahan ng husto ang aksidente, ngunit sa huli ay wala ring nangyari. Sa tingin mo, si Andrea Reyes at si Marco de la Cruz ay may ganoon kalaking kakayahan? Ako, Gabriel Cruz. Bitawan mo ako. May gusto akong sabihin sa iyo ng tayong dalawa lang. Sumama ka muna sa akin. Bossing, bakit mo siya pinipilit? Siya ang girlfriend ko. Gusto kong makausap siya. Paano ko siya pinipilit? Kung makikialam ka pa, Imran Chen. Hindi ako magdadalawang isip. Bukas, magkakaroon ng isa pang bangkarot na Chen Corp. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng isama si Daniel sa gulo. Daniel, sasama ako sa kanya. Ano ang kailangan mo? Ikaw. Bakit mo alam na takot ako sa mapait na gamot? Hanggat hindi pa malinaw ang investigasyon, hindi ako maaaring basta-basta magbunyag ng pagkatao. Hindi mo pa ba nasubukang paalalahanan ang bata na uminom ng gamot? Kaya naman, hindi talaga siya si Sofia. Ngunit kung hindi, bakit sa tuwing nakikita ko siya, palagi ko siyang nararamdamang pamilyar? Sir Gabriel, ang lola ni Miss Isabel ay naaksidente. Ano? Ayon sa doktor, si Fan Qiyong ay nagdalamhati sa pagkakakoma at maaaring kailangan niya ng isang taong pamilyar upang magising siya. Kaya naman,
Tito, ang ibig mong sabihin, Ikaw ang matalik na kaibigan ni Sofia, at si Fang Qiyong, ang ulilang pinalaki niya. Mas madalas kang pumunta sa ospital, at kausapin siya. Ang tsansa niyang magising, ay mas kung papayag ako, magkakaroon ako ng pagkakataon na patayin ang matandang Hakluban at mapapagawa ko si Tito Shen ng pabor. Tito, syempre, handa akong tumulong. Ngunit ano? nag-aalala ako para kay Marco. Sumali siya sa chef competition para sa huling habilin ni Sofia. Ngunit si Isabel Santos naman, ginagamit ang mukha ni Sofia. At inagaw pa ang recipe na iniwan ni Sofia para kay Marco. Mayroon siyang taga-suporta. At si Marco naman ay masyadong tapat. Natatakot ako na patuloy na pagtutuunan ni Isabel Santos ng pansin si Marco. Ako, ang nagsisisi sa ina at anak. Ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ni Sofia. Si Marco ay ang kasintahan ni Sofia. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Isabel Santos. Isang linggo na ang nakalipas. Mula nang magkasakit si Lola, si Isabel ang pinakamahalaga kay Lola noong nabubuhay pa siya. Dahil ako ang pumalit sa kanya, kailangan ko siyang alagaan ng mabuti. Si Andrea. Anong ginagawa niya rito sa ospital? Tita, nandito na naman ako. Bakit nandito si Mama? Hindi ba siya iniligtas ni Gabriel? Totoo ba ang sinabi ni Daniel, si Gabriel? Pero alam kong ayaw mo akong makita. Kaya, hindi kita hahayaang magising. Ihahatid kita para makita ang mahal mong anak. Mama, ako ito si Sofia. Si Andrea ang may gawa nito sa iyo. Hindi pwede. Kailangan kitang ilabas dito. Dali, may nangyari sa pasyente, sa VIP room. Isabel. Ikaw na salot. Anong ginawa mo kay tita? Nag-iisip pa ako kung paano ko papatayin si Sofia. Tapos dumating si Isabel. Sinaktan mo ako. Masama ang loob ko ngayon. Mas mabuting huwag mo akong galitin. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Narinig ko. Anong nangyari? Tito, sinaktan ako ni Isabel. Binali niya ang kamay ko. Kailangan mo akong ipagtanggol. Isabel, Ano? Sinaktan niya ako. Hindi ba ako pwedeng lumaban? Tito, nakita ko siyang sinaktan si tita, kaya dinala sa operating room. Kaya ko siya sinaktan. Hindi ako. Isabel. Dati ay lagi kang kalaban ng nobyo ni Sofia. Ngayon, sinasaktan mo na naman ang ina ni Sofia. Dahil, binali mo ang kamay ni Andrea. Babaliin ko rin ang sayo. Hindi pwede. Bitawan mo ako. Kailangan ko pang sumali sa paligsahan ng mga MasterChef. Umasa ka lang sa lalaki. Kaya ka nakapasok sa elimination round. Akala mo ba may kakayahan ka na talaga? Sige, gawin mo. Ayos ka lang ba? Medyo. Gabriel. Ikaw na naman? Pinatawad ko na siya dati. Ngayon, gusto niyang patayin ang ina ni Sofia. Hindi ko na siya palalampasin. Naku, ang orihinal na katawan ay nakulong lang. Dahil ginaya ako. Ngayon, baka patayin niya ako. Siya. Hindi niya magagawa yon. Gabriel, ipagtatanggol mo ba ang babaeng ito? Hindi ko pakialam kung naglalaro ka ng kapalit. Ngayon, ang nakahiga sa loob ay ang ina ni Sofia. Siya rin ang di na may utang na loob ka. Ipagtatanggol mo pa rin ba ang babaeng yan? Ang din na may utang na loob. Siya ang alalay na iyon. Doktor, kumusta ang pasyente? Wala namang malubha. Medyo na-stress lang kanina. Madyay gising din siya sa loob ng ilang araw.
Sobrang saya ko lang. Madyay gising na si tita. Talaga? Isang estranghero. Bakit ka nakikisali? Ako ang estranghero. Eh ikaw, Bossing. Dahil nagising na po si tita. Kayo, bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon. Isang muling pagkakataon. Salamat po, bossing. are, masakit. Walang malaking problema. Magpahid na lang kayo ng gamot pag uwi. Mag-cold compress pa. Gagaling din yan sa ilang araw. Hindi na kailangang magpa-check up. Sa tingin ko rin, siguradong walang problema. Bakit pa kailangang pumunta sa ospital para magsayang ng pera? May pera ako, hindi mo kailangang pakialaman. Hay, hintayin mo ako. Salamat, doktor. Hintayin mo ako. Ang bilis mong maglakad, naalog tuloy ang sugat ko. Kakaiba. Ngayon, ang araw, ay sumikat sa kanluran. Si Gabriel Cruz ay napakabuti sa akin. Ikaw muna. Gusto ko sanang itanong, si Shen Kongming at ang kanyang ina, Dienxia, anong relasyon nila? Kanina lang tinawag niyang Diencia. Mama. Bago niyan, kailangan mo munang sagutin ang isang tanong ko. Ano? Ikaw. Bakit ka gumawa ng pampawala ng lagnat na? Dapat ko na bang harapin siya? O dapat ko munang tanungin? Bakit ka naghanap ng tao para i-drop ang kaso ko? Maliit na alalay. May kailangan. Pero, ang sasabihin ko, ay hindi para sa tenga ng iba. Baka tungkol kay Yuyu. Ipapahatid ko muna sa driver. Ang pagkamatay mo noon ay biglaan. Ang prosecutor ay naghahanda sana na magsagawa ng malalimang investigasyon. Ngunit nahirapan. At na-drop din ang kaso. Si Gabriel Cruz ang nag-ayos nito. Gabriel Cruz, bakit mo ba ginawa yan? Anong nangyayari? Ninakawan tayo. Sino ka? Lumayas ka. Sino ka? Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Ang hawak mo sa kamay at suot mo sa katawan, lahat yan ay damit ko. Sabi mo, naibalik ko sa'yo. Sa'yo. Ikaw ang puta. Sino ang tinatawag mong puta? Ikaw ang puta. Niloloko mo ako. Nanay, inaapi niya ako. Nagsuot lang naman ako ng isang damit niya. Isa lang namang damit yan, di ba? Kung gusto ng anak ko, isuot niya. Si Bossing hindi naman, kasing kuripot mo. Hindi siya kuripot. Kung ganon, hayaan mo ang anak mo na isuot ang damit niya. Hubarin mo o hindi, Hindi ko huhuberin. Anong magagawa mo sa akin? mga bantay, paalisin niyo sila dito. Matapang ka. Sino ka ba para gawin yan? Matagal na ako dito sa villa. Gusto mo akong itapon palabas. Kailangan mo munang tanungin si Bossing, di ba? Sige, tawagan mo siya at tanungin mo. Hintay ka lang. Hello. Sino ka ba? Telepono ni Bossing. Paano napunta sa'yo? Ikaw ay isa akong kasambahay ng pamilyang Lu. Si Sofia Garcia, ang puta, gusto niya akong paalisin sa Lu residence. Bilisan mo at ipakuha mo si Bossing sa telepono. Naliligo si Bossing. Tumawag ka ulit mamaya. Naliligo. Nag-check-in sila. Isabel Santos, hindi ba't umaasa ka lang sa mukha mong kamukha ni Sofia Garcia para suportahan ka ni Gabriel Cruz? May kailangan ka sa akin. Ginoong Cruz. Hindi ko inakala na kayo pala ang batang iyon sa amponan noon. Noong bata ka pa, ganoon mo, kagusto si Sofia. Kung gayon, dapat alam mo. Napangarap ni Sofia na maging master chef. Kaya umaasa ako na, alang-alang sa nakaraang samahan.
Huwag mo nang tulungan. Ang babaeng iyon na si Isabel Santos. Ayaw mo rin sigurong malungkot si Sofia, hindi ba? CJ, Isabel Santos, ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makikipaglaban para maging Master Chef. Isabel Santos, wala ka ng pabor. Ang taong aalis sa bahay na ito ay ikaw, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Bago ako paalisin. Kayong dalawa, ang maunang paalisin kaysa sa akin. Isabel Santos, kung ganyan ang gagawin mo sa akin, magkakarma ka, tama. Talaga? Kung gayon, hihintayin ko ang karmang sinasabi mo. Ikaw, ano ang gagawin natin ngayon? Gusto kong maging Ginang Cruz, gusto kong maging mayaman. Halika, isasama ka ni nanay kay Bossing. Bossing! Andrea Reyes, ano ang ekspresyon niya nang umalis kanina? Masayang masaya. Mukhang. Akala niya talaga ay tutulungan ko siya. Tama po. Nga pala. Ito po ang ipinapaimbestiga ninyo tungkol kina Andrea Reyes at Marco de la Cruz, ang kanilang financial transactions. Mayroon din pong ilang litrato. Ang dalawang ito, bago pa man pumanaw si Binibining Sofia, ay magkasama na. Nang pumanaw si Binibining Sofia, hindi na sila makapaghintay na kunin ang mga ari-arian ni Binibining Sofia. Gamit ang pera ni Binibining Sofia, bumili sila ng apartment at nagsama, at nagbukas pa ng restaurant. Ang ginamit din po nila ay ang pangalan ng dating restaurant ni Binibining Sofia. Karapat-dapat ba sila? Ngayon po, ang bagay na ito, kailangan bang sabihin kay Ginoong Shen? Hindi na. Mas kaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Na pala, ipaimbestiga mo si Isabel Santos. Gusto kong malaman. Kung ginagaya lang ba niya si Sofia? Oh, si Sofia Garcia talaga siya. Sinabi ko na sa iyo, katulong ako ng Pamilya Cruz. Bakit hindi mo ako papasukin? Katulong ng Pamilya Cruz. Pasensya na po. Kahit sino pa ang gustong makita ang bossing namin, kailangan may appointment. Ikaw na babae ka, ate. Sino ka ba? Nagkausap lang kami sa telepono. Ang bagong kasintahan ni Bossing. Ano ang kailangan ninyo kay Bossing? Naliligo si Bossing. Mamaya ka na tumawag. Isabel Santos. Alam kong gising ka pa. May gusto akong itanong sa'yo. Bossing, may kailangan po ba kayo? Ang tanong ko kaninang hapon, hindi mo pa sinasagot. Ikaw. Bakit ka gumawa ng lugaw na pampababa ng lagnat? Iyon ay natutunan ko sa recipe ni Sofia Garcia. Ito ang nakasanayang, maliit na galaw ni Sofia Garcia. Nakasanayan ko lang gayahin. Bakit ngayon, hindi ka na nagpapanggap na si Sofia Garcia? Ganyan ka magtanong, kung ako ba si Sofia Garcia, dahil ba gusto mo ako, o dahil kay Andrea Reyes? Hindi ba't natakot lang ako? Sa babala ninyo, Bossing. Ganoon lang ba? Ganoon lang. Bossing, sinasaktan mo ako. Hindi ba sinabi ng doktor noon na Majay gising na siya kagad? Ilang araw na, bakit? Hindi pa rin siya gising? Siguro sa mga susunod na araw na yan, huwag po kayong mag-alala. Nay, bakit? Hindi ka pa nagigising. Nay, sa wakas nagising ka na. Nay,
Nasa langit na ba ako? Bakit nakikita ko si Sofia ko? Nay, buhay ka pa. Kailangan mong maniwala sa akin. Ako si Sofia, ang kaluluwa ko ay nasa katawan ng isang babaeng nagngangalang Isabel Santos. Naniniwala ako sa'yo. Paano naman ang isang ina na hindi makikilala ang sarili niyang anak? Nay, ano ang relasyon mo kay Shen Kongming? Siya ba yung chef god na si Shen Kongming? Ang taong yan, umalis ng walang palom noon. Pinahirapan kami ng anak ko. Hindi natin siya pwedeng hayaang madaling makipagkita sa anak niya. Nagpakilala ka na ba? Kay Andrea. Huwag na huwag kang magpapakilala sa kanya. Siya ang pumatay sa'yo. Nay, alam ko. Pinahanap ko na kay Daniel ang mga ebidensya. Pagbabayarin ko sila. Mabuti naman. Nga pala, Nay, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi mo, Itago ang paggising mo. Hindi dapat malaman ni Andrea at ng iba. Makakaapekto yan sa plano ko. sige. Magpahinga ka ng mabuti. Tatawag lang ako. Hello, Daniel. Tulungan mo akong humanap ng mapagkakatiwalaang abogado na ilalagay sa tabi ni Andrea. Pagbabayarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Bakit parang lahat sila nakatingin sa akin? Siya yun. Gumagamit ng lalaki para umangat. Mukha namang desente, pero bakit gumagawa ng ganyang kasuklam-suklam na bagay? Isabel Santos, hindi ka karapat dapat sumali sa paligsahan ng mga master chef. Anin. Okay lang. Anong nangyari? Si Mr. Shen ay si Isabel Santos. Gusto mo rin pala, ang show na to. Mukhang malulugi na tong show. Mukhang malulugi na tong show. Mukhang malulugi na tong show. Black box. Anong black box? Black box. Anong black box? May isang contestant doon, na ang pangalan ay Isabel Santos. Balita ko siya ang, alalay lang. Tingnan mo. Nagsasalita sila ng kung ano-ano. Ano bang nangyayari? Gusto kong formal na i-report, si Isabel Santos, nakapasok siya sa paligsahan ng mga master chef sa pamamagitan ng hindi tamang paraan. Tama. At umaasa siya sa pagiging kabila ni Bossing. Madalas niyang saktan at sigawan ng nanay ko, at hindi lang yun, kamakailan lang, nakapasa ako sa universidad, kaya binisita ko ang nanay ko, si Isabel Santos. Kinutya niya ako, anak ko pa akong nagnakaw, at ginamit niya yun para palayasin kami ng nanay ko. Wala kaming kapangyarihan o impluensya, at dahil sa masamang reputasyon, umalis na lang kami, pero nagpadala pa siya ng mga tao para saktan kami, at binalaan niya ang anak ko, na huwag makipagkita kay Bossing. O kaya naman, sisirain niya ang mukha ng anak ko. Nagsisinungaling kayo, ang nanay ko ay kasambahay ng pamilyang Lu. Paano siya magsisinungaling? Kaibigan mo siya. Siyempre kakampihan mo siya, hindi ba itong sugat sa mukha ko, ay peke rin. Tumayo ka na. Sinampal mo ako. Nagsisinungaling ka. Bakit hindi kita pwedeng sampalin? Isabel Santos, nandito tayo sa kompetisyon. Ang mga taong tulad mo, na may masamang pag-uugali, ay hindi karapat-dapat nandito. Ikaw. Umalis ka sa mundo ng pagkain. Umalis ka sa paligsahan ng mga master chef. Isabel Santos, lumayas ka. Isabel Santos, lumayas ka. Isabel Santos. Lahat, tahimik. Tahimik. Mangyaring magpahinga muna. Isinusugal ko ang aking dangal, para siguraduhin mabibigyan ko kayo ng isang kasiyasyang sagot. Lao Shen, naniniwala kami sa iyo.
Isabel Santos, umalis ka na sa kompetisyon. Umalis ka sa kompetisyon. Sa tingin mo, ano ang pinagkunan mo ng karapatan para makapasok sa top 8? Ano ang pinagkunan mo? Ito ay dahil inagaw ni Gabriel Cruz mula sa ibang kalahok ang karapatan sa top 8. Paglabas mo mamaya, umalis ka na sa kompetisyon. Ang bakanteng posisyon ay papupunan ko ng ikasyam. Huwag. Isabel Santos. Mula nang magsimula ang kompetisyon, hindi mo pa nasusubukan kahit isang beses. Ang pagkaing ginawa ko, at ngayon binababa mo ako. Sa tingin ko, ang kakayahan mo ay hindi rin ganoon kagaling. Hindi ka karapat-dapat na maging idolo ko. Shen Kongming, Fang Qiyom. Gising ka na. kumusta ka? Nanay, Fang Qiyom. Sinampal mo ako. Sinampal nga kita. Noong una, ikaw, iniwan mo ang asawa at anak, okay lang. Ngayon, sinasaktan mo pa ang sarili mong anak. Ano? tatay, Siya ang anak ko. Fang Qiyom. Nalinlang ka ng babaeng ito. Kahit kamukha siya ni Yuyu. Patay na si Yuyu. Ako mismo ang pumili ng puntod ni Yuyu at naglibing. Hindi mo pa ba narinig ang tungkol sa pagbabalik diwa? Ang ibig mong sabihin, na sa katawan niya ay naninirahan ang kaluluwa ni Yuyu? Hindi. Hindi ka panipaniwala yan. Nagkakagulo na. Shen Kongming, siguradong pipilitin si Sofia Garcia na umatras sa kompetisyon. Gusto kong makita kung ano pang diskarte ni Sofia Garcia. Maniwala ka man o hindi. Siya ang anak ni Sia Fang Qiyom. Hindi ko papayagan na apihin mo siya. Ano? Siya si Sofia. Imposible. Mama, hindi mo kailangang sabihin yan sa kanya. Dati talagang umaasa ako na makita ka. Sinabi mo na kapag naging chef god ako, babalik ka para makita kami ng nanay ko. Ito ay maliit na sikreto namin ni Sofia. Ikaw talaga ang aking Sofia. Pero bakit? Sa nakaraang buhay ko, nakuha ko ang titulong chef god. Hindi ka pa rin lumitaw. Shen Kongming, anong karapatan mo na aminin muli ang anak mo? Nagsisisi ako kay Sofia. Patawarin mo na ang iyong ama. Shenlao, hindi ako aatras sa kompetisyon. Sana rin na maging patas at makatarungan ka. Kahit man lang matikman mo ang luto ko. At saka mo ako husgahan kung karapat-dapat ba ako. Shen Kongming, pinipilit mo pa rin ang anak mo na umatras sa kompetisyon. Shen Lao, naglabas na ng pahayag si Bossing Lu. Mama, HMM, sabi mo, magwi-withdraw kaya si Sofia? Kung hindi siya mag-withdraw, isasama ko siya sa kaso ng paninirang puri. Mama, may masama. Yung dalawang tao kanina ay magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Ang ganda talaga ng pasensya ni Isabel. Kung ako ang nasa sitwasyon niya, sasalubungin ko siya ng santukan. 2 sampal. Anong gagawin natin? Tatawagan ko si Andrea. Kainis. Hindi ko matawagan. Dumating na si Bossing Lo. Bumaba kayo at tingnan. Anong ginagawa mo? Bossing Lo, nandito na po kayo. Halika po kayo sa loob. Nasaan si Isabel? Nasa lounge po siya nagpapahinga. Hahanapin niyo po ba siya? Bakit ka nandito? Ganoon kalaki ang gulo. Paano naman ako hindi pupunta? Isabel. Mamaya, hayaan mo ang mga manonood, matikman ang iyong galing sa pagluluto, at kilalanin ang iyong galing sa pagluluto. Ang mga chismis ay kusang mawawala. Naniniwala siya sa akin. Akala ko pa naman ay pupunta siya para makipaghiwalay sa akin. Ang Chef God competition dati, pagkatapos gawin ng contestant ang pagkain, ay magbibigay ng puna ang mga hurado sa venue.
Pero dahil sa nangyari kanina, ngayon, ito ay babaguhin ng lahat ng manunood sa venue. Para sa huling pagtatasa, sino kaya ang mapipili nila? Madali lang para sa babae na magtagumpay. Basta't mag-offer lang ng katawan. Kahit anong problema ay masosolusyonan. May puso pa ba yan? Kahit ano pang tingnan, marumi. Kung hindi dahil kay Gabriel Cruz, akala mo, makakapasok ka ng maayos sa top 4 sa kompetisyong paglalabanan. Susunod, mayroon tayong mga kalahok na pamwesto. Lumayas ka, ayokong makipagtalo sa aso. Tingnan mo, ano ang ginagawa ni Isabel Santos? Nagsusunog siya ng uling. Ano ang gagawin niya? Ang tema ng kompetisyon ngayong buhay. Naisip niyang gamitin ang amoy ng usok mula sa uling at pangunahing pagkain para tumugma sa tema. Pero, mas simple ang pagkain, mas sinusubok ang kasanayan sa pagluluto ng chef. Sa pagkakataong ito, si Isabel Santos ay nasa alanganin. Ako, kay Isabel Santos, may tiwala pa rin ako. Bakit? Bossing, hindi pa nakakatikim ng luto ni Isabel Santos. Sa totoo lang, si Isabel Santos, hindi ko talaga pinaniniwalaan na dumaan siya sa likuran. Talaga, ang luto ni Isabel Santos at ng dating master chef na si Sofia Garcia ay halos magkapareho. Mayroon siyang buong kakayahan para ipaglaban ang kampyonato. Ang sabihing pumasok siya sa top 8 ay pandaraya, ay lubos na katawa-tawa. Kasalanan ko. Kalahok na si Isabel Santos, ang kanyang obra buhay ay tapos na. Obra ng kalahok na si Marco de la Cruz, tamis, asim, pait, anghang, ay tapos na. Ngayon, mayroon tayong mga kalahok na tapos na ang luto, na pumunta sa lounge, maghintay, ng pinal na resulta. Isabel Santos, hinahangaan ko ang iyong tapang, na gumawa pa ng pangunahing pagkain. Pero sayang, sa pagkakataong ito, tiyak na titigil ka sa top 8. Sigurado ka ba? Siyempre, ang putahe ko naman ay ginawa ayon sa cookbook ni Sofia. Luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Bibigyan ka ni Bossing ng isang pagkakataon para sumuko. Sa ganitong paraan, kayong dalawa ni Gabriel ay makakasalba pa ng inyong reputasyon. Hindi ko kailangan ang pagkakataong ito. Mas mabuti pang itabi mo na lang para sa sarili mo. Talaga namang binaliwala mo ako. Gabriel, Ang pagiging bastos sa babae, anong klaseng lalaki ka? Kapag nakita ko ulit, huwag mo nang asahan ang mga kamay na ito. Narinig mo ba? Narinig ko, maghintay ka. Magkakaroon ng panahon na iiyak kayong dalawa. HMPH. Ngayon, ako ang mag-aanunsyo ng resulta ng kompetisyon. Ang mga nakapasok sa top 4 ay si Song Kiyang na may 74 na boto, si Sia Yong na may 76 na boto, at si Song Nia na may 115 na boto, Isabel Santos na may buong boto. Ano? Imposible, ang sarap ng luto ko. Gusto mong mamatay? Ipapaalam ko sa'yo bago ka mamatay. Ang sarap, paano naging ganito kasarap ang pagkain? Paano nangyari? Siguradong may dayaan. Lolo, siguradong si Isabel. Pinabili niya si Gabriel. Lahat ng nandito, nagsiarte silang lahat. Lolo, tulungan mo ako. Natikman mo na ba ang sarili mong luto? Ang 4 na lasa, maasim, matamis, mapait, at maanghang. Dapat sana ay malinaw ang pagkakaiba. Pero ang luto mo, masyadong malakas ang pait. Sa sandaling kainin ito, nakakaramdam ng pagkamapapla. Imposible. Ang pait talaga. Kung pag-uusapan ng dayaan, Marco, ang bagay na ito, paano ito ipapaliwanag? Bitawan mo ako. Ikaw ang nagpadala sa kanila, di ba? Hindi ko sila kilala. Marco, gusto nyo bang kalimutan ako pagkatapos gamitin? Malinaw na, kayo ni Andrea ang nagbigay ng pera, para kami ang dumating at guluhin ito. Para hindi makapasok si Isabel sa kompetisyon. Dalhin silang lahat sa istasyon ng pulis.
Lolo, Maghintay ka sa Lu Residence. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Pinagtanggol niya ako ng ganito ngayon. Sige, hihintayin kita bossing, walang anumang pag-unlad. Mula umpisa hanggang ngayon, si Marco de la Cruz ay iisa lang ang sinabi, hintayin ang abogado. Abogado, Oo. Mukhang si Andrea Reyes ay alam na ang mangyayari ngayon. Naghanda na siya ng abogado. kung gayon pakawalan mo siya. Pero nakuha na natin ang lahat ng ebidensya nila. Dahil gusto kong personal, nasaktan si Sofia, ay magbayad. Investigahan mo ang abogado na yon, masyado siyang nagkataon lang. By the way, Boss Gabriel, naimbestigahan ko. Si Isabel Santos at si Daniel Ramos. Pagkatapos nilang magkita, si Daniel Ramos ay nagsimulang mag-imbestiga tungkol sa pagkamatay ni Sofia. Isabel Santos. Ikaw ba si Sofia? Maghintay ka sa bahay, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hello, Daniel. Sofia. Pinapalaya ni Gabriel Cruz si Marco. Ano? Hindi lang yan. Pinapahanap ko sa'yo ang lahat ng ebidensya ni na Marco at Andrea. Nawala rin lahat dahil kay Assistant Wang. Impossible. Gusto niya ako. Bakit niya gagawin ito? Sofia, gusto ka niya. Bakit hindi ka niya hinanap nung nabubuhay pa siya para lang alalahanin ka pagkatapos niyang mamatay? Huwag mong kalimutan, sina Gabriel Cruz at Andrea Reyes ay magkakilala na mula pagkabata. Pagkatapos mong mamatay, palagi niyang pinoprotektahan si Andrea. Baka ang tunay niyang gusto ay si Andrea. Kaya si Gabriel Cruz ay hindi kailanman nagkagusto sa akin. Tinitingnan lang niya si Sofia bilang ang kanyang ate. CJ, aayusin ko ito. Kanino ka nakikipag-usap? Wala. Pinapunta ako ni Bossing sa bahay para hintayin ka. May gusto ka bang sabihin sa akin? Ikaw. Talaga bang si Sofia ka? Ako si Sofia. Pero si Gabriel Cruz. Hindi ka na niya, dating alalay. Bossing. Hindi ba, nagsawa na sa pagpapanggap? Isabel Santos. Hindi mo ba naiisip na nakakatawa ka? Si Sofia ay matagal nang patay. Ako lang naman ang binili mo, bilang kapalit. Para kay Sofia, patay na siya. Paano siya magiging si Sofia? Gabriel Cruz. Tapusin na natin ang kontrata. Anong sinasabi mo? Sabi ko, tapusin na natin ang kontrata. Hindi ba't lagi mong tinatanong sa akin? Bakit hindi mo na ginagaya si Sofia? Bakit? Ibang babae. Ganito mo lang ipapakilala ang sarili mo sa kanya. Pinapayuhan kitang mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Hindi maganda ang ugali ko. Kung may masabi akong mali, hindi ako magdadalawang isip na i-blacklist ka at ang iyong maliit na kasintahan. Nag-shower si Bossing. Tatawag ulit mamaya. Sofia, gusto ka niya talaga. Bakit hindi ka niya hinanap nung nabubuhay pa siya? Para lang alalahanin ka pagkatapos niyang mamatay? Dahil sawa na ako. Hindi ako si Sofia. Ako si Isabel Santos. Gusto kita. Pero hindi ka mahuhulog sa akin. CJ. Tapusin na natin ang kontrata. Ibibigay ko sa iyo ang villa na ito. At bibigyan pa kita ng 50 milyong piso. Magpapadala ako ng tao bukas para maglipat. CJ.
Tandaan nyo, sa loob ng 7 araw ng trabaho, ay transfer ang 5 million sa account ni MS Isabel Santos. Kung hindi, at habulin kayo ng kabilang partido, kayo ay mahahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Wala naman kaming ganoong kalaking pera. Ang mana ni Sofia Garcia ay halos mahigit 4 million. Hindi talaga sapat. Andrea, kung may problema po kayo sa pondo o nahihirapan sa pera, may kakilala ako dito na pwedeng tumulong sa inyo. Ay, buti dumating ka. Tikman mo itong bago kong putahe. Wild. Ito ay galing lahat sa malawak na kapatagan. Kaya pala wild. Ay, ang saya mo. Si Andrea ba ang nagpadala ng pera sa account mo? 5 milyon. Ang ari-arian na iniwan ko mula sa nakaraang buhay ko. Hindi lang niya ibinalik ng buo. Sa akin, pinakita pa niya ako ng 500,000 na kita. Yung 500,000, ayon sa plano mo, sa pamamagitan ng lawyer na kakilala ko, ay ipapautang sa kanya ng may mataas na interes. Talagang tapat si Andrea Reyes kay Marco de la Cruz. Nakalaki na nga ng 500,000 ang utang niya. So, ano na ang plano mo? Gusto kong magpatayan sila. Bakit ka naman umiinom na naman? Paano na kapag dumating na ang mga customer? Noong una, nung kinuha ko yung 5 million. Sabi mo magsisikap ka, maghahanap buhay ka ng maayos, at bibigyan mo ako ng magandang buhay. Tingnan mo nga ang sarili mo ngayon. Huwag mo nang banggitin ang 5 million, kahit 500 piso, hindi mo yata kaya, paano ko to babayaran? Tama na. Huwag mong kalimutan. Yung 5 million ay hindi sayo. Kay Sofia Garcia yan. Pero yung 500,000, kinuha ko gamit ang ID ko, para sa loan. Kung alam ko lang, ibebenta ko na lang sana yung restaurant, para hindi ako ngayon takot na takot. At ikaw naman, bakit hindi ka sa labas para maghanap ng customer? Bakit ka nandito sa loob? Nag-curl lang ako. Nag-curl lang. Palusot mo yan. Tamad ka lang talaga. Sabihin mo nga, ilang beses ka na bang nag-curl? 2,800 pesos lang ang sahod. Isang araw na pahinga kada buwan. Tapos paglilimita pa sa pag-curl ko. Putang ina, hindi ako nagtatrabaho dito. Parang hayop na lang yata. Anong sinasabi mo? Nandito ka. Pinapakialaman mo kung ilang beses ako mag-curl. Bakit hindi mo tingnan? Ikaw nakabit mo. Nakita ko mismo. Nakasama mo yung boss sa tapat. Anong pinagsasabi mo? Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Hindi na ako magtatrabaho. Bahala kayo dyan. Kaya pala kanina, sabi mo yung 5 million ay kay Sofia Garcia. So, bumalik ka na naman kay Sofia Garcia. Anong sinasabi mo? Patay na si Sofia Garcia. Pasok po. Boss, ayos ka lang po ba? Ayos lang po ako. Sofia, Sofia. Ang girlfriend mo, parang hindi maayos ang pag-iisip. Oo. Dadalhin ko na siya ngayon. gusto mo lang siyang protektahan. Ano ngayon? Dati, ikaw ang nagsabi na masyadong dominante si Sofia. Para suyuin ako, kinumbinsi mo akong ilipat ang mga ari-arian ni Sofia. Ngayon, dahil wala na akong pera, ayaw mo na sa akin. Gusto mo nang bumalik sa kanya, di ba? Oh, ano ang narinig ko? Hindi aksidente ang pagkamatay ni Sofia. Sinaktan mo ako, Marco. Uuwi ako ngayon, at ibebenta ko ang Yoyo's Kitchen. Huwag mong ibenta. Andrea. Magaling ang ginawa mo. Salamat po, Binibining Isabel. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po talaga sasabihin ang tungkol dito. Pwede na silang dumaan. Esan, Andrea. Wala talaga akong relasyon kay Isabel. Nagpapanggap ka pa rin sa akin. Wala talaga. Huwag mong ibenta ang restaurant. Paano ako kikita para buhayin ka kung ibebenta mo? Marco, Nasaan si Andrea? Marco, ikaw.
Kuya, Alam mo ba kung bakit ako nandito? Magbayad ka. Principal at interes. 600,000 piso ang babayaran mo ngayong buwan. ano? 600,000 piso. 500,000 piso lang ang hiniram ko. Babayaran ko sa 12 buwan. Tapos sa unang buwan, pinababayad mo na ako ng 600,000 piso. May utang ka na, gusto mo pang takasan? Hindi po. Kuya, magbabayad po ako. Hintayin mo lang, na may benta ko itong restaurant. Bukas, ibabalik ko na sa iyo, ang lahat ng pera. Ibalik lahat. HMM. Kailangan mong magbayad ng penalty, alam mo, at least 2 milyon ang kailangan mong isauli. 2 milyon. Bakit hindi ka na lang nagnakaw? Ito ay loan sharking. Isusumbong ko kayo. Naniniwala ba kayo? Boss. Pera ni Andrea Reyes yan na hiniram niya. Walang kinalaman sa akin yan. Hindi siya ang boss mo? Hindi. Isa lang akong kusinero. Hindi kami close. Marco de la Cruz. Paano mo nasabi yan? Kung ganoon, alis ka na. Teka. Marco de la Cruz. Marco de la Cruz. Bumalik ka. Marco de la Cruz. You scoundrel. Hintayin mo ako. Pupunta ako kay Lolo para humingi ng tulong. Anong sigaw yan? Sigaw. Sa impyerno ka pupunta na. Sofia Garcia. Lolo, dumating si Marco de la Cruz. Siya, papasukin siya. Gusto kong makita kung anong mga pakulo ang kaya niyang gawin. Oo. Lolo, tulungan mo ako. Nagkaproblema si Andrea Reyes. Anong nangyari sa kanya? Lahat yan dahil kay Isabel Santos. Ano ang nangyari sa akin? Nandito ka na pala. Isabel Santos, napakalakas ng loob mong pumunta dito. Lolo, si Isabel Santos na ito dahil kamukha niya si Sofia Garcia. Nilandi niya si Bossing para apihin kami ni Andrea Reyes. At ngayon, binababa pa niya ang presyo ng restaurant. Gusto niyang maiwan ni Sofia Garcia ang tanging isang restaurant na malugi. Talaga ba? Oo, Lolo. Paulit-ulit mong sinasabi na inaapi ko kayo. Pero, bakit ko naman makikipag-away sa mga tulad ninyo? Siyempre, dahil naiinggit ka na gusto ni Bossing si Sofia Garcia. Alam naman ng lahat na ang mga babaeng tulad mo, kahit wala na si Sofia, ay hindi mo matiis ang mga tao o bagay na may kinalaman sa kanya. Lolo, kailangan mo akong tulungan. Paano kita matutulungan? Lolo, alam ko na gusto mong ang food circle ay hindi madungisan ng mga ordinaryong tao. Pero simula nang pumasok siya sa food circle, gaano karaming gulo ang nagawa niya. Dapat ay ban si Isabel Santos. Tama ka. Ang mga taong may masamang ugali talagang hindi dapat nasa food circle. Isabel Santos, akala mo ba si Bossing ay kaya ka pa rin protektahan? Kahit gaano pa siya kalakas. Kailangan pa rin niyang pakinggan si Lolo. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil si Lolo ay ang tunay na ama ni Sofia. Kapag gusto ni Lolo na aiban ka, kahit si Bossing ay hindi ka may iligtas. Talaga? Isabel Santos, lagot ka. Sa susunod, sa larangang ito, ayoko nang makita si Marco de la Cruz. Isabel Santos, narinig mo ba? Tito, punin nyo kanina, may nasabi po kayong mali? Nasabi ko? Ang ipapaban ko ay ikaw. Bakit? Bakit? Isabel Santos, hindi ko akalain na ang galing mo pala, na umakyat ka pa sa kama ni Bossing Shen. Suze, matagal na kitang tinitiis. Isabel Santos, Alam mo ba kung bakit? Si Shen Kongming ay tumutulong sa akin. Bakit? Dahil siya ang tatay ko. At ako naman ay si Xia Yuyu. Tama, ako nga yung pinatay ninyo ni Fangqian. Xia Yuyu. Bumalik na ako ngayon para bawiin ang buhay ninyo. itapon siya palabas. Yuyu, sinabi mo kanina na ako ang tatay mo. Nandito ako para hanapin ang nanay ko. Nasaan siya? Lumabas siya, babalik na siya agad. O kaya naman, lumipat ka na dito, para makasama kami. Para makabawi ako sa iyo, anak. CJ, pero, kailangan mong mangako ng isang bagay. Andrea.
Andrea, mabuti na lang at ayos ka. Andrea, alam mo ba? Si Isabel Santos, ay pala si Sofia Garcia. Oh, paano mo nalaman? Pumunta ako kay Shen Kongming para hilingin na iligtas ka, pero nakilala ko si Isabel Santos. Pinag-utos niya kay Shen Kongming. Natanggalin ako sa mundo ng pagluluto. Ano na gagawin natin, Andrea? Hindi ako makakapagbukas ng restaurant. Hindi ako makakapagbigay sa'yo. Kung tinanggal ka, tinanggal ka. Saka, ang pagluluto mo, medyo mahirap din. Lalo na ang suportahan ako. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mahirap ang luto mo. Ikaw. Pumunta ka kay Shen Kongming. Para sa akin ba? Para sa sarili mo. Babae. Ha ha ha, ako ang cute. Ikaw. Naiinggit ka kay Sofia Garcia, mas masarap magluto kaysa sayo. At saka mo lang ako nilapitan. Hinikayat mo akong bigyan, si Sofia Garcia ng lason, at ilipat ang mga ari-arian ni Sofia. Hindi mo talaga ako gusto. Ha ha ha. Bossing, ano yang hawak mo? Hindi mo yan dapat itanong. Bagong taga-suporta mo, Opo. kung gayon, binabati kita. Salamat po. Isabel Santos, dahil tapos na ang kontrata. Simula ngayon, huwag ka nang mag-aral. Kahit pa mag-aral ka. Lahat yan ay peke. Si Gabriel Cruz. Mas nakakainis pa kaysa noong bata pa siya. Hindi naman gaanong marami ang gamit, pero noong nagbubuhat, mag-ingat ka ng kaunti. May mga gamit na, madaling mabasag. Naintindihan po, binibini. Kamalas-malas, sa isang maayos na bahay, bakit naglalagay ng rebulto ng patay? Ang bahay na ito, may patay pa rin. Oo nga. Nasa loob ng bahay si Bossing, naglagay ng plate ng alaala ng patay. Kaninong plate yan? Parang kay Sofia Garcia. Ate Sofia, lagi akong magiging maliit mong tagasunod. Hindi ko ba nasabi sa'yo, huwag mong gagayahin siya. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta at sabihin sa kanya. Nagkamali ako sa kanya. Bossing Gabriel, naipost lang online. Si Bossing Shen pala ay ang Master Chef, ang tunay na ama ni Sofia Garcia. Tingnan mo. Sabi ni Lolo Shen, ang kanyang anak ay namatay ng kainahinala. Humihingi siya na muling imbestigahan ng pulisya ang mga nangyari noon. Bossing, kailangan ba nating takpan ng bagay na ito? Hindi mapipigilan. Si Shen Kongming ay kayang-kaya itong hawakan. Dagdag pa, gumamit pa siya ng media para palakasin ang issue. Sa bawat hakbang nila, maglalabas ka ng ebidensya. Naiintindihan ko, may isa pa akong balita. Si Isabel Santos ay lumipat na sa bahay ni Shen Kongming. At saka, panoorin niyo po ang video. Sofia Garcia. Gabriel Cruz, si Sofia Garcia ay nasa akin. Matagal ko na dapat yan napansin. Bossing. Tingnan niyo po si Miss Isabel. Hindi naman talaga siya may sakit. Sinadya niya lang akong pag-initan, at pag malupitan ako, ang babaeng tulad niya, ay hindi talaga bagay sa'yo. Paalisin mo na siya agad. Matagal ko na dapat yan napansin. Sofia Garcia. Andrea Reyes. Anong gagawin mo? Ano sa tingin mo?
Sofia Garcia, yung tungkol sa loan shark, ginawa mo to, di ba? Si Marco de la Cruz ang nagpilit sa'yo na mangutang, hindi ako. Kung hindi dahil sa'yo at kay Gabriel Cruz, nagplano kayo ng patibong para sa akin. Paano naman ako, makakautang ng 5 milyong piso? Noong una, pinag-utos mo kay Ate Lee na pagbintangan ako, dapat nahulaan mo na ang ganitong kahihinatnan. Sofia Garcia, namatay ka na nga. Bakit ka pa bumalik? Dahil may mata ang langit. Pinabalik niya ako para hanapin kayo, para maghiganti at maningil ng buhay. Ha ha ha, Sofia Garcia. Sayang, sa ngayon, nasa kamay kita. Kailangan ko lang gamitin ka para takutin si Gabriel Cruz, para palabasin ako ng bansa. Pagdating ng panahon, walang makakagawa sa akin. Huwag ka nang magsayang ng lakas. Hindi siya darating. Talaga, ang lupa kung saan ka inilibing ay siya mismo ang naglagay ng lupa sa libingan mo. Dakot dako, paano namang hindi siya darating? Kaya. Talagang gusto niya ako. Pero hindi niya alam, ako si Sofia Garcia. Akala niya kasi, ako lang yung mapagmataas at mapagkunwaring si Isabel Santos. Sofia, Gabriel Cruz, nandito ka na pala. anong gusto mo? 50 milyon. At payagan mo akong makaalis ng maayos. Hindi pwede. Sofia, Hindi ka pwedeng magsalita. Kailan mo nalaman? dapat matagal ko nang nalaman. Paumanhin. Hindi kita nakilala. Kasalanan ko. Hindi kita pinaniwalaan. At sinadya kong itago sa iyo. Tumahimik ka. Anong oras na ba? Naglalambingan pa kayo sa harap ko. Andrea. Sang-ayon ako. Pero pakawalan mo si Sofia. Hindi pwede. Kapag dumating ang oras, paano kung magbago ang isip mo? Magsisilbi akong hostage mo. Pakawalan mo muna siya. Ang pagbihag mo kay Sofia ay malaking banta sa akin, pero hindi nito magagawang bantaan ang pamilya ko. Kung sakaling makialam ang tatay ko, siguradong hindi kanya patatawarin. Pero ako na isang babae, paano ko naman mahahawakan ang tulad mo? Maliban sa ano, Putulin mo ang isang braso mo, at isang binti. Huwag. Huwag. CJ, Hindi pwede. Gabriel Cruz. Kung maglakas loob kang gawin yan, hindi na kita kakausapin. Habang buhay. mas gugustuhin ko pang huwag mo akong kausapin, kaysa hayaan kang masaktan. Huwag kang gagalaw. Huwag mong sasaktan si Sofia. Kung mananakit ba ako sa kanya, ay nakadepende pa rin, bossing, kung kailan mo puputulan ang mga kamay mo. Tumatawa ka pa, hindi ka nasasaktan kapag sinasaktan ka nila. Hindi naman. Sa tuwing naiisip ko lang, nasa susunod, hindi na nila ibubuli. Si Ate Sofia, wala akong nararamdamang sakit. Gabriel Cruz, ganoon na ba talaga kaganda si Sofia Garcia? Mas gugustuhin mo pang maputulan ng kamay at mga paa para lang iligtas siya. Maganda siya. Gabriel Cruz. Kumusta ka? Ayos lang ako. Huwag kang gagalaw. Bossing, mayroon ka pang isang paa. Gabriel Cruz. Bossing, isa kang lalaki. Pakawalan mo si Sofia. Ah, hindi ba't pinakawalan ko na siya? Ako, anong kamay ang humawak sa kanya? Hindi ka tumutupad sa usapan. Haha, anong usapan ang tinutukoy mo? Andrea Reyes. Isabel, ikaw. Huwag mong isipin na hindi ko inaasahan. Nagagawa ka ng masama sa akin. Pinatay ni Andrea Reyes si Marco de la Cruz. Siguradong hahanapin ka niya. Esan, huwag kang mag-alala. Handa na ako. Kung sa loob ng 2 oras ay hindi ako nakipag-ugnayan sa iyo, tumawag ka agad sa pulis. Gamitin mo ang nasa akin na tracking system para hanapin ako.
Yung tungkol sa loan shark. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Si Marco de la Cruz ang pumilit sa iyo na mangutang, hindi ako. Dadalahin kita sa ospital. Masakit ba? Hindi. Bossing, sa pagkakataong ito ay bukas na bali. Kailangan ng masusing pahinga. Naiintindihan ko. Salamat, Doktor. Alalay, Sophia, ikaw muna ang magsabi. ikaw muna. Gusto ko sanang itanong sa iyo. Isabel Santos, sumama ka sa amin. Sofia Garcia. Sabi ng prosecutor. Ngayon lang nga nakita mo ako sa kakaamin. Sa totoo lang, kung aamin ka man o hindi, wala na talagang saysay dahil ang surveillance camera ay naitala na lahat ng ebidensya ng iyong krimen. Pero gusto ko pa rin sanang makita kung ano talaga ang gusto mong sabihin sa akin. Naiinggit ako sa'yo. Mula pagkabata, may nanay kang gumagabay sa'yo. Mayroon kang Shen Kongming, isang ama na master chef. Mayroon kang Gabriel Cruz, na lalaking tulad niya ang nagkakagusto sa'yo. Samantalang ako, wala akong kahit ano. Kahit pa si Marco de la Cruz, na inagaw ko mula sa'yo. Iniwan din niya ako at tumakbo. Isa kang ulila. Hindi ba mabuti sa'yo ang nanay ko? Masyado kang mapagmataas at sensitibo. Kaya tuwing may parent-teacher meeting, ang nanay ko lang ang kasama mo. At ipinagmamalaki sa lahat na anak ko yan. Hindi maganda ang iyong mga grado. Kaya naglaan pa ng dagdag na pera ang nanay ko para makapunta ka sa summer camp para mag-aral ng singing. Para maging kwalipikado kang pumasok sa universidad bilang art student. Gawa-gawa lang yun. Ginawa niya yan para makalakam ng pondo para sa ampunan. Hindi yan para sa akin. Pakitang tao. Andrea. Naaalala mo pa ba? Noong bata ka pa at nagkaroon ka ng bulutong tubig. Oo. Ang payo ng doktor noon ay italika. Para hindi ka magkamot at masira ang mukha mo o magka-impeksyon. Pero si Mama, natakot si Mama na masaktan ka sa pagtalik. Sa loob ng 3 araw at 2 gabi, hindi siya natulog, nanatili siya sa tabi mo, hawak ang kamay mo. Kayon sasabihin mo sa akin na pakitang tao lang yan. Ako. Zixi. Mama, mamamatay na ba si Zixi? Hindi. Nandito si Mama. Hindi hahayaan ni Mama na mapahamak si Zixi. Anong nangyari? Sabi nila wala akong nanay, at sinira nila ang bag ko. Hindi totoo yan. Ako ang nanay mo. Mama Sia, anong ginagawa mo? Zixi, bukas ay field trip mo. Naghahanda si Mama ng mga gamit mo para bukas. At ako, lagi kitang itinuturing na kaibigan. Hindi ka makahanap ng trabaho, ginawa kitang manager ko. Binilhan kita ng apartment. Tapos ikaw. Kasama mo si Marco de la Cruz, nilason mo ako. At gusto mo pang patayin si Mama. Andrea Reyes. Si Mama siya iyon na nagpalaki sa iyo, na parang sarili niyang anak. Lahat ng ginawa ko. Naiinggit ka sa akin. Sa totoo lang, dati mo nang taglay ang lahat. Ikaw lang, mismo ang sumira nito. Sofia. Pwede ko bang makita si Mama Sia? Nakikiusap ako sa iyo. Huli na. Paligsahan ng mga Master Chef, nagsisimula na. Ang tema ngayong araw ay, walang pamagat. Ano ang gagawin niya? Naghahanda rin siya ng kanin na may taba ng tupa. Ang putahing ito, ginamit ko ang paraan ng paggawa ng beef Wellington. Ngunit, ginawa ko ang kabaliktaran. Balutin ang kabute ng karne. Binibining Isabel, tingnan mo dito. Binibining Isabel. Binibining Isabel, para sa pagkapanalo ng titulong Master Chef. Ano po ang masasabi ninyo? Alainan, Sophia. Binabati kita. Gusto kita. Gusto mo bang maging girlfriend ko?
Nako, anong klaseng eksena ito? Salamat. Tungkol naman sa girlfriend. Sofia. An. Pag-usapan natin yan mamaya.